Sa gitna ng mga insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga minor de edad na kabataan, para sa Juvenile Justice and Welfare Act Council o JJWC, hindi solusyon ang pagpapababa ng criminal age of responsibility upang maresolba ang usapin sa mga kabataang nasasangkot sa iba't ibang uri ng krimen. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang panukalang ibaba sa 10 taong gulang ang criminal age of liability. Pero ayon kay JJWC Executive Director Tricia Claire Oco, bagamat kailangan na panagutan ng mga kabataan ang nagawa nilang paglabag sa batas, hindi aniya dapat na nakatuon lamang sa edad ang paghahanap ng solusyon sa problema. Ayon kay Attorney Oco, maraming factors ang pwedeng makaimpluwensya sa isang bata na makagawa ng krimen, kaya't hindi aniya sapat ang pag-amyenda lang sa batas. Gusto naman natin dito, hindi na ito maulit. Yun naman yung pinaka-goal natin kung pabababain natin. Dahil dito, nangyari na yung krimen, ang susundin natin kung ano yung batas ngayon. Kaya lang, wag lang natin tutukan yung minimum age kasi kailangan makahanap tayo ng tamang solusyon doon sa problemang nangyari. Paliwanag pa ng JJWC, karaniwang may discernment na ang mga batang may edad 15 pataas. Subalit nananatili silang saklaw ng Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act, kaya iba ang proseso ng paghawak sa kanila kumpara sa mga nasa hustong gulang na. Gayunman, binigyang linaw din ng ahensya na hindi naman free pass o exemption ang batas para sa mga minor de edad na nasasangkot sa krimen. Hindi ibig sabihin na pag hindi sila nakasuhan, ay walang mangyayari sa kanila kasi kinukuha po yung kalayaan nila at tinatanggal sila sa pamilya nila. Marami pong consequence. In fact, hindi po ito sa kasong ito, kundi in general ko na lang sasabihin, may mga nai-interview kaming mga bata na shock sila na ganun pala yung gagawin sa kanila dahil akala nila pag natapos na yun, i-interviewin lang sila sa DSWD at uuwi na sila. So, misinformed po yung mga bata. So, it's one reason why they also feel na may impunity sila when in fact, ang sabi ng batas, it's not a free pass for kids to commit the crime. Paliwanag pa ni Attorney Oco, kahit sa ibang bansa na may mas mababang criminal age of responsibility, mayroon pa ring mga minor de edad na mas bata pa ang nasasangkot sa mga school shooting incident at iba pang matinding krimen. Kaugnay nito, patuloy naman anilang nakikipagtulungan ang JJWC sa Department of Education sa pagpapatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang karahasan sa mga paaralan. Kabilang na dito ang pagbuo ng Child Protection Committees, mga anti-bullying programs at iba pang intervention para sa mga mag-aaral. Ibinahagi rin ng ahensya ang ilan sa mga nakikita nitong ugat ng karahasan sa mga kabataan, kabilang na ang kahirapan, problema sa pamilya, kakulangan sa paggabay ng mga magulang, ang exposure sa karahasan, poor anger management at negatibong impluwensya ng social media. Kaya naman isinusulong ng JJWC at iba pang ahensya ng pamahalaan ang Comprehensive Juvenile Intervention Program. Layo nito na tugunan ng mga sanhi ng kriminalidad sa mga kabataan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga programa para sa pamilya, paaralan at komunidad sa halip na pagpapababa sa criminal age of responsibility. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon.